Narito na po tayo sa episode 7 ng Stolen Life mga kapuso. Talaga nga na mga masaya sila sa bawat isa, no, sina Lucy sa si Darius. Dahil nga talagang interesado talaga si Darius na mas makilala pa itong si Lucy. Ngayon pang nalaman niya na wala na palang mga magulang itong si Lucy at nag-iisa na lamang sa buhay. Dahil nga ang sabi niya, hindi pa raw siya nagkakaroon talaga ng jowa. Dahil baka iyon yung dahilan kaya kung bakit naging seryoso siya sa buhay, dahil nga pinag-iiwanan na siya ng mga mahal niya, iniiwan siya. Ngayon nalaman na rin ni Darius, kaya nagkwento na rin siya ng buhay niya, 'di ba? Nakwento niya na ikakasal na dapat siya, ngunit hindi raw siya sinipot ng kanyang bride to be. Kaya simula no, naging bitter na raw siya sa buhay, naging mainitin ng ulo, kaya pinagbubunto na niya ng galit yung mga empleyado, kaya yun, ginantihan siya. At naging malaking impact daw si Lucy sa buhay niya, kaya nagbago daw siya. Hindi talaga maintindihan ni Lucy kung ano ba nagawa niya, pero naging isang malaking parte si Lucy sa buhay ni Darius, kaya kung bakit siya nagbago. Kaya eto no, kumbaga talagang pinapasalamatan ni Darius lahat-lahat tungkol kay Lucy, kaya nagkwento na rin siya, di ba? Isa raw siyang businessman, matagal na raw siyang engineer, at namatay na rin daw yung mga magulang niya, kaya minamahal na rin niya yung kanilang lola na naiwan sa kanila. Samantala yung staff na talagang sip-sip kay Farah, no, napo na ang ganda at panibagong anyo ni Farah, dahil talagang disente at talagang balot na balot ang datingan ng ating kontrabida. Kailangan niya raw baguhin ng kanyang OOTD, yung kanyang outfit, para maiba naman daw ang tingin sa kanya ni Darius. Hindi na raw yung tingin nung kahapon, di ba, na parang nagwawalwal siya. Ngayon, sabi naman ni nung secretary, yung staff, ano ba to talaga yung pinaplano niya, di ba? Sa tingin niya, papatok ba raw yung kanyang OOTD sa face nga ni Darius? Mukha daw meron date ito mamaya. Kasi nga nung dumating si Darius, binigyan ni Farah ng cookies, pinag-bake ng cookies bilang paghingi ng sorry sa nangyari kahapon. Ngunit naging iba yung timplado ni Darius, kasi nga pinakancel niya yung meeting daw para mamaya. So nakapunog yung staff na sip-sip. Sabi niya, Miss Farah, di kaya meron ka date mamaya si Sir Darius? Kasi mukhang ibang-iba yung aura niya eh. Ayun pala, nung gabi nga, pinuntahan nga ni Darius yung si Joyce para kamustahin si Lucy. Sabi naman ni Joyce, ay kamusta naman ang manliligaw niya, di ba? Ready ka na ba? No? Kasi nga, talagang nagpaganda ng gusto itong si Lucy, at talagang nabighani talaga itong si Darius, no? Talagang na-inlove na talaga siya kay Lucy dahil nga sa sobrang ganda nito. Kaya tuloy na talaga yung date nila, at si Joyce naman talagang todo kilig. Siya daw talaga yung nag-makeup sa best friend niya. Kaya tuloy na tong gabing ito, at talagang tuwan-tuwa naman din si Lucy, no? Kinikilig talaga siya. At ito naman, habang nagmamaktol itong si Farah sa terrace nila, naaalala niya kasi na nireject siya kahapon ng Sir Darius niya, diba? Ayaw sa kanya. Kaya ngayon lumabas yung nanay niya, si Belen, at niyayaya na nga siyang kumain. Ngayon napuna ng nanay niya, bakit nakasimangot yung anak niya. Sabi naman ni para malaman ko lang talaga kung sino yung babaeng kinakadate niya ngayon, lagot siya sa akin. Alam mo ba, Nay, ang tagal-tagal ko na nagtatrabaho sa kanya, hindi naman lang niya pinapasi yung ganda at sexy ko. Ako lang naman kasi pinakamaganda, pinaka-sexy dun pero hindi niya pa rin ako pinapansin. Sabi naman ng nanay niya, baliwalain mo na lang yan, huwag mo na siyang pansinin, may sarili siyang buhay, kumain ka na lang. Ngayon tumawag itong si Farah kay Vince, no? Para nga naman tanungin kung nasasaan itong si Darius. Meron akong favor sa'yo, pwede bang tawagan mo si Darius para alamin kung saan siya naroroon, kasi alam ko meron siyang date. Hindi ko kasi alam yung lugar niya, kasi may mga dokumento kung ipapadala sa kanya. Ngayon pupunta ako doon, at para hindi naman lang makaistorbo sa kanya, ibibigay ko na lang sa reception. Sabi naman ni Vince, okay sige, tatawagan ko siya, alamin ko kung nasaan siya, pero ano makukuha kong kapalit sa'yo? Sabi naman ni Farah, ano ba yun? Gusto mo mag-date tayo? Sabi naman ni Farah, sige payag ako.
kahit labag sa kalooban niya, no? Sumisimangot dito si Farah, nagme-make face siya. Pero sumang-ayon na rin siya kasi desperado siya. Gusto niya malaman kung nasaan si Darius eh. So napasubo na siya kay Vince. Talagang pumayag na siya ng date dito na ma-set up nila. Ngayon tumawag na nga tong si Vince sa pinsan niya, sa kuya pinsan niya, para alamin niya kung nasaan ito. Sabi naman ni Darius, excuse me lang Lucia, o napatawag ka? Bakit? Anong sadya mo? Alam ko nasa date ka pa. Noon mo nalaman? Alam ko naman kasing ikaw ang expert pagdating sa mga decent na date, no? Na lugar. Kaya baka kung pwede sabihin mo kung nasaan ka at pwede naman ako makapagdala ng mga babaeng i-date ko dyan. Sabi naman ni Darius, nasa MC Gourmet ako. Okay, wag mo na kami istorbohin. Okay? Ngayon, talagang inamin ni Darius na dati raw bata pa lamang daw siya, sinasama na raw siya ng mami niya para pumunta dito. Sobrang tagal na rin ng panahon bago ulit ito naulit kasi gusto daw niya ipadama kay Lucy na sobrang importante ni Lucy sa buhay niya. At ito nga, kaya nga nang dinala niya nga rito si Lucy sa lugar na to, so ibig sabihin sobrang special talaga siya sa buhay ni Darius. Kasi nga talagang inamin na nga talaga ni Darius na pasisiyahin niya talaga si Lucy kasi nga sa kabila nga ng mga nangyari sa masalimuot na naging buhay ni Lucy, nalaman niya na ganito pala ang buhay nito, malungkot pala, ulila na pala, diba? Tapos pinagtabuyan pa ng mga kamag-anak niya, ng mga tao sa paligid niya, kaya tingin tuloy ni Lucy wala nang nagmamahal pa sa kanya. Kaya tuloy sabi naman ni Darius, siya na raw talaga ang bahala para kay Lucy, diba? Pasisihin niya to. Ngayon, nabigla naman si Darius sa mga nabanggit niya kasi sabi niya, pwede ba kitang maging girlfriend, 'di ba? Syempre naman nasa pa lang sila eh. Kumbaga kakaumpisa pa lang nila, 'di ba, na nagkakakilala. Kumbaga talagang hiningi talaga ni Darius sa mga kamay ni Lucy na payagan siya manligaw, tapos ngayon, 'di ba, parang minamadali. Kaya parang hindi to rin nagustuhan ni Lucy na bigla siya sa mga nangyari. Kasi nga, gusto niya pa talagang makilala pa ng lubos itong si Darius. Kung ito ba talaga yung soulmate na tinatawag niya, yung pinakahinihintay niya, di ba? Kasi nga, seryoso talaga si Darius. Gusto niya talaga maging girlfriend itong si Lucy. Yun. Kaya naman sabi naman ni Lucy, excuse me lang pupunta muna ako ng comfort room. So bigla siya nag-walk out. Yun pala, kaya siya lumabas kasi para tawagan itong best friend niya na si Joyce. Ngayon ito namang si Farah, na-receive na nga niya yung call ni Vince. At sinabi na nga ni Vince na nasa MC Gourmet sila. So bilang kapalit, dahil nga pumayag siya, nakipag-deal siya, so isi-set up nila yung date nila ni Vince, di ba? So merong mangyayari dito. Alam naman natin na patay itong si Vince kay Farah sa secretary ni Darius. So merong magaganap diyan. So kinakabahan tuloy si Lucy, di ba? Nag-ano na naman siya, nagkukuskus na naman siya ng mga kamay niya. Meron ba akong nasabing mali, Lucy? Yun. So bigla siya nag-walk out. So habang ito namang si Farah, sinabihan yung driver na kung malapit na ba daw. Sabi ng driver, opo ma'am, malapit na po tayo. Pwede bang pakibilisan mo yung pagdadrive? Kasi nga hindi na nga talaga siya makapaghintay na makita o mahuli si Darius kung sino ang kadate nito. Kaya nga sabi nga niya, di ba, dapat daw mas maganda at mas sexy daw yung ipaliktog sa kanya. Sabi niya sa nanay niya kanina. Ngayon, humingi naman ng dispensa si Darius sa mga nasabi niya. Kasi nga, nadala lang daw siya. Diba, sinasabi niya lang daw yun, pero hindi naman daw niya talaga gagawin. Sabi naman ni Farah, request niya, maging magkaibigan daw muna sila kasi gusto daw niya na nasa pagkilala stage muna daw sila. Samantala habang sila nag-uusap, nahuli nga sila ni Farah dahil nga dumating ito at nagtatago. So natukoy nga ni Farah na si Lucy pala yung kadate ni Sir Darius niya. So pakiramdam niya para siyang sinulot, para siyang pinag-aksilan, diba? Ngayon sabi naman ni Darius, so wala na tayong problema, pwede na tayong bumalik sa loob at kainin yung mga in-order natin. Sabi naman ni Lucy, sure, why not? Kasi sayang naman tong dress ko, sobrang ganda, saka nag-ayos pa naman ako ng todo makeup kung hindi ko naman to kakaririn, diba? So nainis talaga tong si
para. Kasi nga, pakaramdam niya, pinagtaksilan siya, pinagkaisahan siya, diba? Or inunahan siya ni Lucy. Kahit saan daw talaga, lagi itong kontrabida, lagi daw siyang inaagawan. Nung unang-una, family niya. Ngayon naman yung lalaking pinakamamahal niya. So, nagbigay siya ng babala, humanda ka sa akin, Lucy. Kinabukasan, nagkakabiruan yung mag-best friend. Sabi ni Joyce, so nung hinatid ka ba dito ni Sir Darius, meron bang kiss na naganap? Kung ano nung pinagsasabi mo, Joyce, wala, no? Nag-uumpisa pa lang yung date namin, wala pa nga isang linggo, no? Gusto ko kasi makilala ko muna siya ng lubos. Yun na nga, habang nagkakausap sila, bigla na nga sumugod itong si Para, diba? Ayan na, naka-red, di in red, talagang handang lumaban at sinugod nga itong si Lucy. Nagdabog, very attitude, kinuha yung pasok at talagang ibinato malapit sa kanila. Kaya tuloy kumalat yung mga lupa. Talagang ikaw, napakalandi mo talaga, no? Binalaan na kita na huwag mo lalapitan si Sir Darius. Lahat na lang inagaw mo sa akin. Ano ba pinagsasabi mo, Para? Hindi ko nakasalanan yan. Si Sir Darius ang nagyaya sa akin, pumayag lang ako at pinagbigyan mo naman, diba? So hindi na nga nakatiisip ng si Para dahil napaka-war break, kaya sinabunutan na nga itong si Lucy. Sa pagkakataong ito, tumulong si Joyce. Sabi, oy, wag kang ganyan, Para. Sabi naman ni Para, wag kang makialam dito, hindi ka kasali dito. Ngayon talagang nakipagbardagulan na nga rin si Joyce at natalo siya, no? Yung kaibigan, talagang naitulak siya. Kaya dumugo yung ilong niya. Kaya nga sabi nga ni Para, buti nga sa'yo, pakilamera ka kasi. Hanggang sa napailalim na nga tong si Lucy. Talagang napasandal na siya sa mga lupa. Ang dami nilang lupa dito, nagkalatan yung mga bulaklak, nasira yung mga halaman, yung mga tanim nila, nasayang, di ba? Sayang talaga. Sayang yung effort nila dito. Tapos, natulak naman siya ni Lucy. Tapos, natadyakan ni Para si Lucy dito sa Baychan. Para sa akin, patas na itong laban na to. Kasi nung una kasi lamang si Para eh. Tapos, nung tumagal-tagal, nakabawi na si Lucy. Kinuha niya yung yung tangkay, di ba? At tinututok niya sa pisngi ni Para. Sabi niya, namnamin mo pong lupa na to kasi dito ka nababagay. Yan. So, umalis na nga to si Joyce para tumawag nga ng tulong. At maya-maya pa, dumating na yung mga barangay tanod para awatin sila. Ngunit talagang napaka-war break talaga ni Para. No, sabi niya, no, huwag ka nang makalapit-lapit pa kay Darius. Binabalaan kita. Napakalandi mo talaga. So, wala. Kawawa tong si Lucy. Talagang hindi naman talaga siya pala away diba? So, napapaaway lang siya dahil nga sa napakasama niyang pinsan. Hanggang sa sabi nga ni Joyce, okay ka lang ba, bro? Ikaw okay ka lang, may sugat ka. Sabi ni Joyce, no? May sugat din sa ilong si Joyce, dumugo yung ilong niya. So yun, talagang sabi nila, paano na to? Ang gulo-gulo na dito, sobrang kalat na. Napakasama talaga niyang pinsan mong yan. Sabi no, wala na talagang ilulugar. Hanggang sa sobrang busy nila, nagkukumpuni sila ng mga halaman, binabalik nila sa dati. Bigla nang dumating itong si Darius. At napansin nga ni Darius ba't nga sobrang messy ng garden niya. Magsusumbong na sana si Joy. Sabi niya, paano kasi yung pinsan niya? Inunahan siya ni Lucy. Sabi ni Lucy, ay kasi may mga lalaki dito na nagsuntukan. Hindi kasi nagkaayos mga customer namin. Sabi naman ni Darius, okay lang ba kayo? Hindi ba kayo nasaktan? Oo, okay lang kami, Darius. Dapat mag-hire ka na ng security dito para mabantayan yung safetyness ninyo. Ikaw, Joyce, okay ka lang ba? Okay lang po ako, Sir Darius. Diba? O yun, sabi nga ni Darius, so sige, tulungan ko na kayo dito. Sir Darius, baka maistorbo ka sa trabaho mo. Hindi, okay lang ako dito. O ikaw bibigyan kita ng pangalan, Bida. Bida ang ipapangalan ko sa'yo. Dito ka. Hayaan mo, bubuhayin kita. Lalagyan kita ng lupa. Dito ka nababagay. O ikaw, lanta ka na. Hindi ko hayaan na malanta ka. Ngayon, nagugustuhan ni Lucy yung ginagawa ni Darius, diba? Natutuwa siya, ganun din si Joyce. Napabulong na lamang si Joyce, sabi niya, akala ko ba iiwasan mo yan si Mr. Oka? Naku, mukhang malabo, bro. Mukhang malabo mangyari yan kasi kahit anong gawin pag-iwas mo, lumalapit naman siya sa'yo. Ngayon, napapaisip tong si Lucy, sabi niya, sana kung mabuhay yung bulaklak na yan na pinangalanan mong si Bida,
ikaw na ang pipiliin ko. Sana nga totoo yung sinasabi mo na ikaw yung soulmate ko. O diba, ang ganda na sinabi doon ni Lucy. Kaya yan ang pakatunghayan natin bukas, episode 8, araw ng Miyerkules mga kapuso. Tuluyan na nga lalapit ito si Farah kay Mamita para siraan itong si Lucy, diba? Kaya naman, alam naman natin na bad shot itong si Lucy pagdating kay Mamita. In the first place, sa unang pagtatagpo pa lang nila, hindi na talaga maganda, diba? So mapait na talaga. Kaya lalo ito nga iinit, lalo tuloy magagalit sa kanya si Mamita. Yan ang pakatunghayan natin bukas mga kapuso, dahil inanunsyo na nga ni Darius na official girlfriend na niya itong si Lucy sa pamilya niya. Kaya wag na wag natin palalagpasin ang magagandang tagpo dito lamang sa Stolen Life. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, please like and share this video on your social medias at i-hit mo na rin ang subscribe at bell notification icon para lagi ka updated sa mga episodes ng programang ito and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po and God bless us all.